Okay, good day mga ka-airsoft, good day mga ka-bigman. Time check mga ka-airsoft, anong oras na po? Oras na look, 9, parang 9:30. Check mo nga muna. So, ngayon po may pahabol tayo, no? Masyadong 9:31. No, time check mga ka-airsoft, 9:31, no? Masyadong mahaba yung araw natin ngayon. Nakita nyo naman. Malakas pa rin ang ulan, no? So sila Lucas suspended yung klase ng Monday, suspended yung klase ng Tuesday, tomorrow no? Suspended. Today nga pala is Monday eh. Pero I think Friday pa lang wala na silang klase, no? Ang haba ng naging bakasyon ng mga estudyante natin, no? So unit po ng ating airsoft, Lucas. Okay, no, ayun, 2011 unit po ng ating ka-airsoft from Etchage, Tugigaraw, Isabela, no. This is a 2011, standard lang po siya, makikita nyo, wala siyang ganong upgrade, wala siyang ganong cheche-bureche, no. Hindi katulad nung T-Rex, ito kasi W ito W rin, no. Ito kasi, kung mapapansin niyo kuha tayong black edition, no. So ito, ayun, kung makikita nyo, naka-magwell na siya. Tapos naka-optic rear, optic front. Mga ka-airsoft hindi to tinatawag na fiber optic ha. Hindi tinatawag na fiber optic to. Natatawa lang ako dun sa iba. Pero syempre ayaw naman natin pagtawanan sila, no. Pero deep inside na hihiwagaan ako, tawag nila rito fiber optic. Pag tinawag nila to fiber optic, magtaka ka na. Okay? Kung tawagin to optic sight. Ang fiber optic, mga cordon yun, mga wire yun na ginagamit ng mga telecommunication company, no? Yun mga cordon yun, no? Ito optic sight, no? Hindi siya fiber optic tulad ng sinasabi ng iba. Okay? Standard lang, no? Standard pero removable, then standard pero adjustable. Okay? So ito makikita nyo, naka beaver tail din. Syempre para safety protection. Extended magazine, pero 27 rounds lang, high capa yan, no? Then sa unit, meron siyang rail para sa mga upgrades. Ano bang pwedeng ilagay diyan? Syempre, number 1, yung flashlight, yung laser, di ba? Yan, pwede mong ilagay diyan. Meron siyang rail for the upgrades. Tapos yung unit na to, hindi siya totally full upgrade. Ayan, makikita nyo, kumakalog. No, hindi siya naka-fix outer barrel. Hindi katulad ng mga ibang unit natin. Ayan, no? Yung T-Rex natin, naka-fix barrel, oh. Hindi siya kumakalog, di ba? Ayan, no? Pag yung T-Rex hindi naka-fix barrel, ganitong itsura. Ayan, ano ba ito? Hindi ito naka-upgrade. Ayan, no? Ayan, makikita nyo yung barrel, ayun, no? Nakalubog, di ba? Ayun, no? Yun, nakalubog, no? Pero pag naka-upgrade, nakalutang na yan. Ayan, tignan nyo to, ah. Ay, sorry. Mali pala ako. Mali. Dali. Okay, nakalubog. Okay, nakalubog din. Pero ito yan, tingnan nyo. Makikita nyo, nakapasok talagang gusto eh. Ayan, no, di ba? May pagkakaiba rin naman. Kaya lang, ito kasi, ayan. Ayan, ito, nakalutang. Ayun, no, kita nyo. Nakikita nyo yung inner barrel, ayan, nakalutang. Pero pag naka-fix barrel kasi, nakalubog talaga. Ayan, ayan. Makikita nyo to, ayan, no. Tignan nyo, makikita nyo sa ibabaw, hindi kasi naka-upgrade yan, no? Yan, kumakalog kasi naka-fix barrel. Ito, hindi sa atin to, no? Ito yung atin, okay. Ito, naka-fix barrel, ito, hindi naka-fix outer barrel. Ayan, makikita nyo. Tsaka nakalubog yung inner barrel. O, di ba? Ayan, ayan, no? Kahit anong gawin natin, no? O, kahit anong gawin natin, no? Di ba? O, ayan. Hindi siya kumakalog. Pero ito, yan, kumakalog. Ayan, no? Ayan. Okay, yan yung pagkakaiba, no, ng upgraded versus the non-upgraded. Ngayon ito makikita nyo, hindi pa ito naka-upgrade. Ayan, no. Pero itong unit na to is naka-fine tuning, naka-trigger job na. Ibig sabihin, hindi siya full upgrade, hindi siya naka-fix outer barrel, pero naka-fine tuning, naka-trigger job na, at saka hammer protection pad natin to. Okay, pa-hammer protection pad lang natin sandali. Kay Lucas, mabilis lang naman to, kayang-kaya to ni Lucas, ayan, no? Ayan yung itsura ng dummy firing pin. Inaalis natin yan mga ka-airsoft, no? Ina-upgrade natin yan into a... Wala akong naka-upgrade yata rito.
into a hammer protection pad. Ayan ha. Ayan, tandaan ninyo yung itsura, yun no. Yun no, dami firing pin, di ba? Kumakalas, tumatalsik, naaalis yan. Ngayon, i-upgrade natin. O yan, okay? Sa isang iglap, ayun na, nawala na yung dami firing pin, nakita nyo, naka-hammer protection pad na. So, isang magic, isang mabilisang upgrade, ginawa natin, no? Dapat to bukas na to, kaya lang mas gusto kong tapusin natin ngayon ang araw na to tapos lahat ng trabaho natin, no? Kaya inihatid ko sa inyo to. So, itong unit na to, napakaganda, napakalakas naman, no? So, meron ng upgrade to, kaya lang hindi natin pwedeng isagad yung upgrade, napalakasin ng gusto, kasi hindi siya naka-fix outer barrel. Okay? Siguro, balang araw, mapag-isipan ni Bossing na ipa-fix outer barrel. Pero, yun nga, ang sinasabi ko sa inyo, mas masarap i-upgrade yung unit pag bago. Maitotono talaga, may kukuha talaga yung tamang configuration. Pero pag medyo gastado na, mahirap nang i-fix outer barrel. No? Ayan, again ha, ayan ha. Hindi siya naka-full upgrade. Okay? Dito naman sinasabi naman natin kung naka full upgrade or hindi, di ba? Okay, press the valve, then spray. Okay. Kailangan mong i-press yung valve para yung oil pumasok. Then dito sa ilalim, spray din. Okay. Kunin natin yung unit kasi i-lock manually, syempre, sprayan sa slide stopper. Then sprayan din sa nozzle. Yun, okay. After that, release, then rest. Okay ha? Unang-una, huwag ipapasok yung magazine pag nakababa to. Ayan, ito lang ang nakakairita, oh. Pag hindi naka-fix outer barrel, no? Ayan. Try mong kunin yung airsoft mo. Pag hindi naka-upgrade dyan, ganito tunog niya, no? Okay, no? Pero tignan nyo yung airsoft na naka-upgrade. May tumutunog, ito. Pero ayan, di ba? Wala siyang tunog, no? Walang ingay. Pero tignan nyo yung hindi naka-upgrade. Di ba? Pero yung naka-upgrade, less ang tunog, no? So, yung unit ito po, kuha tayo ng green gas, no? Sa green gas, mas magandang sumunod tayo sa sinasabi ko, ha? Always use 12 kg. Naka-fine tuning, naka-trigger job, kahit paano matipid na rin. Upside down, then press down. 2 seconds only. 1, 2. Huwag kakalimutan na huwag magsi-silicone oil. Kailangan lagi naka-silicone oil. Huwag kakalimutan na kailangan 12 kg lang. Huwag kakalimutan na dapat hindi tayo gagamit ng reuse na bala. Okay? Ngayon, kuha tayo ng reloader. Ang tamang paggamit sa reloader, hatakin nyo pababa to. Iwasan yung mabitawan kasi mababasag to. Okay? Hatak all the way. Dito po lalagay yung bala. Pump lang po tayo. Okay. After that, ganyan magiging itsura, bungi-bungi. Kalugin lang natin sideways, syempre, para umalign siya. Mas maganda pag nasa ayos, no? Pasok. Kasa. Ready to fire, okay? Pag kinakasa ninyo, ang tamang proper way ng pagkasa, ito ha, hatak, bitawan. Okay? Wag nating hahatakin. Tapos ibabalik. Wag. Pangit yun. Kahit sa tunay, pag ginawa mo yun, foul yun. Hatak, bitaw. Okay? Hatak, bitaw. Okay? Hatak, ready to fire. Okay? Ngayon itong unit, ready to fire. Firing! Sarap, di ba? Firing! Hindi to naka-upgrade. Naka-fine tuning, naka-trigger job lang siya, tsaka naka-hammer protection pad. No? Ayan ha, yan ang hammer protection pad. Okay, ang dummy firing pin, ganito itsura. Yan. Itong dummy firing pin, kumakalas to. Okay, tumatalsik sa mata, nawawala. Pero ito, hindi. Hammer protection pad na po yan. Okay, tatlong upgrade dito. Firing! Sarap! Firing! Open slide kasi wala na siyang bala. Next thing to do, release the magazine, release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Unit po ito ng ating ka-airsoft sa Bureau of Fire, BFP, Anthony Angeles of Guava Street, Diversion Road,
Tugigaraw City, Cagayan. Okay. Ito po yung unit mo, bossing. Ready po for packing and ready po for shipping. Maraming salamat po. Ito na po. Aalis na po yung unit mo. Thank you.